Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kailangan mo munang kumain. Wika ni Victor at sinarado ang laptop ko. Dahilan para mahinto ako sa ginagawa ko. Marami akong kailangang gawin na activities sa school at kailangan ko mag-submit tomorrow para sa preparasyon ng aming exam. Pinaghandaan niya ako ng pagkain. 2:00 ng hapon nang umalis kami sa kama. Umu-order ka pa rin ba ng pagkain? Hindi ka pa rin natututong magluto? Umupo siya sa tabi ko at nilagay ang isang braso sa likod ng aking upuan. Bakit hindi mo ako turuan? Wika ako sa kanya at malambing ko siyang nginitian. Kinuha niya ang plato ng pagkain at sinubuan niya ako. It's okay. Ako na ang magluluto para sa atin. Pagsakay niya sa sinabi ko at ngumisi sa kanya. Pero ngayong hubad siya ay ibang imahe na ang pumapasok sa isipan ko. Kumain ka na. Wika nito. Hindi ko alam pero kahit tahimik at payapa naman kami kumakain, ay maraming gumugulo sa isipan ko. Victor. Wika ko sa kanya. About kay Audrey. Tiningnan ko siya. Baliwala siyang sumulyap sa akin at tinaasan ako ng isang kilay. Ititigil mo na ba ang pakikipagkita sa kanya? Napatikim ako. Hindi mo naman siya gusto, hindi ba? Then what's the point na makipag-date ka sa kanya? Please, itigil mo na. Napaawang siya sa labi at hinila ang upuan ko. Tsaka siya humarap sa akin habang nanatiling nakaupo. Are you giving me what I want now? Paus niyang utos. Na tila alam ko kung ano ang hinihingi niya. Napag-usapan na natin ito. Ibibigay mo ba ang gusto ko? Hinaplos niya ang labi ko at yumuko para mababaw akong patakan ng halik. Marami pa akong gustong gawin sa iyo, Atasha. Tiningnan niya ng buong buo ang katawan ko. You have just to agree and say yes. I can easily let go of your friend. Are you mad at me? That's why you're still doing this? Malambing kong saad at hinawakan siya sa dibdib. Naramdaman ko naman ang pagbigat ng hininga niya. Or, you like me, and you don't want to admit it to yourself. Ganun ba kahirap aminin ang totoo, Victor? What? Natatawa niyang napakunot na noo. You insistent the idea that I like you. Natatawang wika nito. Dahil doon ay bumagsak ang palad ko sa hita ko na nakapermis sa kanyang dibdib. Uminom siya ng tubig at nagpatuloy sa kumain. Come on, Victor. You called me baby last night. You even confessed to me. Mas lalo siya nagpakawala ng tawa. At nung walang makuhang reaksyon sa akin ay bumaling ito para tingnan ako. Confessed? Why would I confess to you? I have nothing to confess, Atasha. Napahawak siya sa ilong niya at muli akong hinarap. So what if I call you baby, babe, or love? We are in bed, of course. It helps to get more aroused. Wika naman ito. What? Hindi makapaniwalang tugon ko at nawala na ng ganang kumain. Ano bang problema, Atasha? Hindi ba malinaw kung ano ang gusto ko? Kung anong relasyon ang nais ko para sa atin? You said, I love you last night. You said to me, Victor. Giit ko at pilit na tama ang narinig ko kagabi. Nagbibiro ka ba? Muli siya natawa at bahagyang humupa na makita ang pagguhit ng sakit sa mukha ko. Kumain ka na, Atasha. Mamaya na tayo mag-usap. Nandito tayo sa harapan ng pagkain.
Umiwas siya ng tingin pero hindi pa ako tapos. Hindi ako nagbibiro, Victor. Pinag-cross ko naman ang mga braso ko. Sabihin mo nga sa akin, sinadya mo ba talaga ito? Kung ano yung sinabi mo last night, hindi ba yun totoo? For once, I felt so pathetic and desperate again. Hindi. Wika nito. Pero bakit sinabi mo? Pabulong kong tanong sa kanya. Mariin siyang napapikit at humilit sa sentido niya. Dahil nasa kalagitnaan ako ng makamundong pakiramdam. What do you expect me to say? That I hate you? That I loathe you? That I'm disgusted with you? We are in the intimate situation, Atasha. Hindi ko alam kung madidismaya ako o magsisisi at nagpadala ako sa kanya. Anong problema? Tumayo siya at sinundan niya ako. Hinawakan niya ako sa braso at hinila paharap sa kanya. Dahil lang doon galit ka? Hindi ba't mas magandang pakinggan yung sinabi ko kaysa kung sabihin kong pangit ka at hindi kita gusto? Nagbibirong wika nito. Tinulak ko siya at matalim na tiningnan. Mas gugustuhin ko pang marinig at tanggapin ang totoo, Victor. Hindi mo dapat kailangan sabihin ang mga salitang yun kung hindi mo naman dapat sabihin. Kukuha ako ng ibang gamit ko sa condo unit ko at dadalhin ko dito. Titigilan ko na si Audrey kapag pumayag ka na. Inayos ko ang pagkakahawak sa laptop ko at pagod siyang tiningnan. Ang gusto mo lang ay yung katawan ko, Victor. Hindi siya umimik kaya mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Pumapayag ka ba? Because I tell Audrey about what happened last night to us. Matiim niya akong tiningnan at nanghahamon. Talaga bang hindi ka pa rin papayag, Atasha? Nakuha ko na ang pagkaberhin mo. Gusto ko siyang sampalin, pero masyado na akong pagod. Sa bitbit pa lang na gamit ko sa nangyari kagabi at kalituhan. Umalis ka na pagkatapos mong kumain. Marami pa akong gagawin at tatapusin. Tinalikuran ko siya at pumasok na sa silid ko, tsaka iyon isinarado. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero ang matapos magising sa gabing iyon ay nakadidismaya rin pala. Napahilamos ako at naramdaman ang pagkabasa ng mga mata ko. Bumaba ako ng sasakyan at sinalubong ng payapa ang preskong hangin. Wala pa si Carlota. Mamaya pa ang dating. Saad naman ni Randel. Matapos akong lapitan at tinuro ang venue kung saan nakaayos na ang lahat para sa gagawing proposal mamaya. Mabuti at hindi ka na huling dumating. Lahat sila ay nandito na. Dapat kumpleto kami kapag sinalubong na namin siya. Unfortunately, Diana's not here. Siya lang ang hindi makakadalo dahil may inaasikasong kaso. Habang papalapit ako sa mismong venue ng mga kaibigan namin, bumagal ang lakad ko nung mapansin si Victor. Nakatabi nito si Audrey. Atasha! Masayang salubong naman ni Audrey sa akin at hinawakan ang kamay ko. Boyfriend ko. Tinuro niya si Victor na may hawak ng baso at may lamang mamahaling alak. Nagsimula na silang uminom habang naghihintay kay Carlota. Tiningnan ko naman si Victor. Gulat at hindi ako makapaniwala sa narinig. Talaga? Kailan pa? Bahagya akong natawa ng peke sa kanya. Last week, Saturday evening. Mapayapang ngiti naman ito. Niyakap niya ako. I'm so happy, Atasha. Bulong nito. Kumalabog naman ang dibdib ko at nanikip iyon. Nahihirapan ako makahinga. Maski alam kong hindi naman dahil sa higpit ng yakap niya. Paano na si Joros? Hindi ko mapigilang tanong. Pero akala ko, hindi ganun kaseryoso si Audrey. She is dating most of the time. Kapag break na sila si Joros. Pero hindi para magseryoso at mag-commit dahil sa uli ay nagkakabalikan lang sila. Ayoko na sa kanya, Atasha. Victor is much better than him. I'm sure. Natapakan ang ego nun. Ngayong nalaman niyang wala ng panama ang pinalit ko sa kanya,
Wika nito. Napatikom ako ng labis sa paglapit ni Victor at mabilis na humawak sa baywang naman ni Audrey. At bumulong rito. I get some wine. Do you want? Tanong naman ni Victor. Hindi na. Saka na siguro kapag dumating na si Carlota. Hindi muna ako iinom. Tumango naman si Victor at hinalikan ito sa pisngi, ang kaibigan ko. Nanigas ako sa kinatatayuan. Nakatitig sa kanilang dalawa. Si Atasha. Wika naman ni Audrey. Bago pa umalis si Victor na tila ba kailangan akong batiin ito. Tinapunan ako ng tingin ni Victor. Tumango lang ito at nilampasan ako. He's really good. Wika naman ni Audrey. Kahit nung batiin ako at salubungin ako ng mga kaibigan ko, malayo ang iniisip ko. Kanya-kanya na kaming kumuha ng lantern para mamaya sa magaganap na surprise para kay Carlota. Nahuli ako sa pagkuha ng lantern sa malaking rest house habang ang mga kasama ko ay naroroon sa burol at naghahanda na. Tingin ko ay dito kami magpapalipas ng gabi, lalo na at malaki ang bahay. Malinis at kulay berde ang mga grass, napapalabutan ng gubat. Nice dress. Napalingon ako sa may pintuan at nababutan doon si Victor na nakahilig habang nakakross ang dalawang braso sa dibdib. You look gorgeous, Atasha. Umangat ng konti ang gilid ng labi niya. Umiwas ako ng tingin at napatikim. I can just ignore him. Avoid him in any possible way. Talagang gagawa siya ng paraan para masira ang relasyon ko sa aking mga kaibigan. Ngayong alam na niyang wala sa masisirang relasyon ko sa lalaki dahil wala naman akong boyfriend o nagugustuhan. Marahil kaibigan ko ang pinili niya. Alam mo bang gustong-gusto kitang halikan ngayon? Bulong na wika ni Victor. Hindi ako magsasayang ng oras na kausapin at patulan siya. Dala ang lantern ay sinubukan kong lumabas ng dining area. Ngunit humarang siya sa pintuan. Itinulak ko siya. Pinipilit na huwag iangat ang tingin sa kanya para maiwasan ang mga mata nito. Alam mo bang namimiss ko ang mga ungol mo? Panayan niyong bulong at mapanuya. Pwede ba tumigil ka na, Victor? Please. Pakiusap ko naman sa kanya. Mariin lang itong napatawa. Victor! Boses naman ni Audrey iyon. At iyon ang dahilan para mapalingon siya sa likod niya. What are you guys doing here? Taka niyang tanong at kumapit sa braso ni Victor. May kinuha lang, excuse me. Ngumiti naman ako kay Audrey. Makahulugang tiningnan naman ni Victor at umangat ng konti ang gilid ng labi nito. He looks snobbish and arrogant. Hindi ko maiwasang panoorin si Audrey na namumula ang mukha habang nakikipag-usap at bumubulong kay Victor. Minsan ay napapayuko si Victor para marinig ang sinasabi nito. Sa palagay mo, naka-move on na ba siya kay Joros? Napatikim ako at umiwas ng tingin matapos akong lapitan ni Conrad at tumabi siya sa akin. Hindi ko alam. Wala naman ibang lalaki si Audrey bukod kay Joros, hindi ba? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanila. Makahulugan kong saad at tiningnan muli si Victor. Nakikita ko namang masaya siya. Bakit kailangan niya pa akong pahirapan? Sa huli ay marin akong napapikit at tiningnan ang alak ko. First love. Natatawang wika naman ni Conrad. Nagkakasiyahan pa ang lahat. Naiwan sa lamesa ang ilan sa mga kaibigan namin kasama sina Audrey. Victor is not familiar with this place. Pwede bang samahan mo siya, Conrad? Request naman ni Randel. Marahil nandito siya. Lumapit siya sa amin kasama si Victor. Hindi pa ako kumakain. Kakain muna ako. Sagot naman ni Conrad. May ginagawa ka ba, Atasha? Biglang tanong naman ni Victor sa akin. Binaliwala ang pag-uusap ng dalawa kong kaibigan. Dahil doon ay napabaling si Conrad sa akin at tinaasan ako ng isang kilay. May ginagawa siya, nag-uusap kami. Nakangiting wika naman ni Conrad. Well, your wife is looking for you. Wika naman ni Victor.
Bakit hindi na lang ang asikasuhin mga asawa mo? Nalulungkot siya doon sa kanyang table. Dahil doon ay napanguso naman si Conrad at hinanap ng mga mata niya ang asawa na nasa lamesa kasama sina Seth. Hindi ito umiinom katulad ng mga kaibigan namin dahil kumakain pa ito. Pero nakangiti naman ito at nakikipagtawanan sa iba. Napairap naman ako. Malungkot. Talaga, Victor. Napatiimbagang naman si Conrad. Join us at the table after you drink. Uwi ka naman sa kanya ni Conrad. Tinalikuran na niya ako pero saglit na sinulya pa naman si Victor. Magkasing tangkad lamang si Victor at si Conrad. Pero mas malaki ang pangangatawan naman ni Victor. Dahil siguro mas matanda ito sa kanya. Napatawa naman si Conrad. Marami kang napapansin masyado, Dr. Del Mondo. Bakit hindi ang babae mo na lang ang pagtuunan mo ng pansin? Pero alam naman niya dinaan lamang nito sa biro ang nais sabihin. Yes, I am. Sagot naman ni Victor at tiningnan ako. Mabilis akong umiwas ng tingin at hinarap naman si Randel. Ako na ang bibili ng alak. Ibigay mo na lang sa akin ang susi. Mabilis kong galaw at pagsasalita bago pa may makahalata sa mga lihim. Naparinig at tingin ni Victor na alam kong sinasadya niyang gawin. Tawagin ko si Seth. Sasamahan ka niya. Agap na saad naman ni Conrad at tiningnan muli si Victor bago siya umalis. Wala akong sasakyan dala. Natatawang sagot naman ni Randel at napahawak sa batok niya. Kami na lang ni Atasha. She will guide me the way. Wika naman ni Victor. Kung kay Randel ay baliwala lang iyon dahil wala namang idea sa mga nangyayari. Si Conrad naman ay nakikita ko pang kinukumbinsi niya si Seth na samahan ako sa lamesa. Nakikita ko naman ang pagkairita ni Conrad kay Seth. Alam kong ayaw ni Conrad na sumama ako kay Victor. Gayon pa na sila na nga ni Audrey. I'm tired. Pwede bang mamaya na? Pagtanggi ko naman. Hindi ka naman lalabas ng sasakyan. Tuturuan mo lang ako kung saan ang daan. Seryosong wika naman ni Victor. Sige na, Atasha. Paubos na kasi yung beer. Wika naman sa kanya ni Randel. Tsaka baka magsara na rin yung grocery store. Wala pa namang store dito na 24/7 na bukas. Umalis na si Victor at bago ko pa siya sundan, ay tiningnan ko si Conrad na tinaasan ako ng isang kilay at pagak na natawa. Nung sundan ko si Victor, papunta sa sasakyan. Binuksan naman ni Victor ang pintuan. Pumasok na ako sa loob at nahihirapang napalunok. Matapos niyang isara ang pintuan. Tahimik niyang pinaandar ang sasakyan. Diretso lang ang tingin ko sa daan, habang ramdam ko ang paniniyang pagsulyap sa akin. Bakit pagod ka? Napairap naman ako sa pagtatanong nito. Lumiko ka pa ka nandyan. Tinuro ko naman ang 100. Nang sinulyapan niya ako ay mabilis akong umiwas sa kanya. Ito na ba yon? Tanong nito. Yes. Mabilis niyang tinanggal ang seatbelt at nanatili ang makina. Tiningnan niya ako kaya napabaling din ako rito. Hindi ka ba lalabas? Umiling naman ako sa kanya. Okay, fine. Wala kang ipabibili. Pinanood ko siyang pumasok sa loob at kung paano itulak ang pintuan ng isang kamay niya nang walang kahirap-hirap. Doon lang ako nakahinga na maluwag at pinasadahan ng tingin ang sasakyan niya para may pagkaabalahan ako. Nakita ko ang bag sa likod na kulay pink. Sigurado akong kay Audrey iyon. Bumalik na si Victor na may kasamang staff, bitbit ang pinamili nito. Nilagay sa likod ng sasakyan niya at nung makaalis ng staff na lalaki, ay nagulat ako dahil bumukas ang pintuan sa banda ko. Balikan ang pintuan binuksan. Agad kong sambit naman kay Victor. Hinawakan niya ang hita ko para maayos iyong maiharap sa kanya. Anong ginagawa mo? Sita ko sa kanya at napatingin sa paligid. Wala namang tao dahil gabi na. Bukod roon ay malayo na ng konti ang store sa mga naglalakihang bahay. Pero dahil gabi na, wala talaga masyadong tao roon.
Pinagdikit ko ang hita ko ngunit hinawakan niya ang heels na suot ko at tinanggal iyon. Suot ko rin ang gray na heels sa kumikinang kasalungat sa plain white na damit ko. Do you have a slipper? Tiningala niya ako matapos matanggal iyon at marahang hinaplos ang namumula kong paa. No, nakalimutan ko magdala. May kinuha siya sa paper bag na nasa tabi nito at inilabas ang tsinelas. Bukod roon ay may cream siyang inilabas. Binuksan niya iyon at naglagay sa kanyang palad at sinimula nitong masahiin ang paa ko. Masakit pa rin ba ang paa mo? Paano mo nalaman na masakit ang paa ko? Tama na, hindi na masakit. Pagsisinungaling ko para matigil na siya. Sandali lang to. Nagpatuloy ito hanggang sa umangat ang palad niya sa tuhod ko. Gumalaw ang panga niya at napanguso. Hindi ka pa ba tapos? Tama na, Victor. Okay na ako. Tinulak ko siya sa balikat. Bago ko pa makuha ang heels ko, ay kinuha na niya iyon at tumayo. Binigay niya sa akin ang slipper na binili nito. Ito na ang suotin mo. Mas komportable ka rito. Inirapan ko siya at kinuha ang tsinelas. Nung magsimula siya magmaneho ay akala ko tahimik at payapa kami makakabalik ng rest house. Pero nagulat na lamang ako nang inihinto niya ang sasakyan at nagmamandaling tinanggal ang seatbelt. Ano nangyari? Nawawala ba tayo? Tiningnan ko ang daan namin. Hindi naman ganun kaliblib ang lugar. May street lights at iilang bahay naman. Sira ba ang sasakyan mo? Pero kumalabog ang dibdib ko nung umangat siya at lumapit siya sa akin. Sa kaniya hinawakan ang pisngi ko. Bago pa ako makapagsalita, lumapat na ang mga labi niya sa labi ko. Halos hindi ako makahinga sa lalim ng halik niyang may pagmamadali. Wala ako nagawa kundi napaungol nang lumapat ang kamay nito sa mga hita ko. Hinaan mo ang ungol mo, wala tayo sa kwarto. Habang ang isang kamay niya ay naabot ang aking gitna, dahilan para mapaangat ang suot kong dress. Mariin akong napapikit at narinig ang paos niyang halakhak dahil sinuklian ko ang halik nito. Please, pakiusap ko sa kanya. What? Stop. Humina naman ang boses ko roon. Tumawa naman si Victor. Tila ba hindi ito kumbinsido. Bumaba ang halik niya sa leeg ko at binaba ang suot kong tube. Hinawakan nito ang dibdib ko at nilalaro ito. Wala kang kawala sa akin, Atasha. Mariin na wika ni Victor. Tulungan mo akong kausapin si Audrey. Hindi pa ito nangyayari sa amin noon. Nag-aalala na ako. Bakit siya agad nagkaroon ng boyfriend? Naghihiganti ba siya sa akin? Pinapaselos ba niya ako? Hinawakan ako ni Joros sa braso para pigilan sa paglabas ng school. Tigilan mo na ako, Joros. Tigilan mo na rin si Audrey. Hindi ka na nga binabanggit ng tao na yan. At yan pa ang iniisip mo. Napatingin ako sa paligid ko at sa mga dumadaan. Hindi kanya pinagsasalos. She is moving on. O baka tuluyan na ngang nakamove on siya sa'yo. Binawi ko ang brasong hawak niya at masama siyang tiningnan. Naramdaman ko naman ang totoong mahal niya si Audrey. Pero sapat ba iyon para abusuhin niya ang isang tao? Talaga? Totoo ang relasyon nila? Kung ganon, pwede rin pala kitang ligawan. At pwede rin pala maging tayo. Natigilan ako roon at napalunok sa sinabi niya. Ang ngisi na hindi mo alam kung ikakagwapo niya o ikatatakot mo. Pero hindi ko siya type. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba at karelasyon mo noon ang lalaking nobyo ngayon ni Audrey? Tingin mo, hindi ko inalam kung anong klaseng lalaki ang nobyo niya ngayon? Kung ganon, pwede pala tayo. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso at sinubukang hilahin papalapit sa kanya. Nagpumiglas ako hanggang sa malakas ko siyang nasampal sa pisngi niya. Dahilan para matigilan ito. Pagkaksiyang nagpakawala ng tawa. Boyfriend ngayon ni Audrey ang ex mo. Bakit hindi pwede maging tayo?
Mukhang masaya ka naman kasama, hindi ba? Sinubukan niyang humakbang papalapit sa akin kaya napasinghap ako. Mas masaya siguro kapag tumama tong kamao ko sa mukha mo. Isang malamig na boses ang narinig ko sa aking likuran. Naramdaman ko ang paglapit nito sa akin at hinawakan ako sa braso para hilahin sa likod niya. Kilala mo ba siya, Atasha? Sinulyapan ako ni Victor. Bakit ba ang dami ng oras nito na magpakita sa akin? Hindi mo ba ako kilala? Dr. Del Mondo? Nakangising wika naman ni Joros. At ang doktor na katulad mo, na nanggagamot ng tao, ay nananakit? Anong klaseng doktor ka? Huwag mong gamitin ang profesyon ko rito para mangharas ka ng babae. Sino ka ba at nangungulit ka sa kanya? Hinawakan ko naman sa braso si Victor at umiling-iling sa kanya. Marami na ang estudyante na lumalabas. Bumagsak ang tingin ni Joros sa kamay ko at dismayadong napailing. Kung gusto ninyo pa ang isa't isa, huwag ninyong idamay si Audrey. Nakakasuka kayo. Wika nito. At nagsimula siya ng lakad papalabas ng eskwelahan. Sino ba ang lalaking yon? He doesn't just look like harassing you. Mukhang gusto ka pang halikan. Tinulak ko naman siya. Tumigil ka na nga. Bakit? Ipagtatanggol mo? Sino ba yon? Madliligaw or ex? Hindi ko siya pinansin at nagsimula maglakad pero mabilis niya akong hinabol at hinawakan sa baywang. Nasa parking ang sasakyan ko. Ihahatid na kita. Pwede bang tigilan mo na ang pagsunod mo sa akin, Victor? Hindi ako magpapahatid sa'yo. Kaya pwede ba umuwi ka na? Tinalikuran ko siya at nagmamadaling umalis. Handa na akong sabihin ang lahat-lahat kay Audrey. Doon pa ako sumabit. Dahil kami ang unang naging magkakilala bago pa ang ilan naming kaibigan. At maiintindihan niya ako. Dahil bago ko pa masabi, mukhang nalaman na niya. At isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin. Alam mo ang mas masakit sa nasampal ko sa'yo? Walang sumubok na awatin si Audrey. Nasa bahay kami. Nina Franco at Diana para sa isang maliit na pagsalusalo. I was about to tell her late that night. Ganun din kay Diana. Pero bago pa ako dumating ay mukhang nakapag-usap na silang lahat. Ang pagtataksil ng kaibigan. Atasha. Kaibigan. Galit na wika nito. Ano nangyayari? Tanong naman ni Carlota. Tila ba wala itong kaalam-alam. Audrey. Hinawakan niya ako sa balikat. Sinabi ni Joro sa akin na nakikipaglandian si Atasha sa boyfriend ko. Paano mo nagawa sa akin ito, Atasha? Pinatulan mo yun, Atasha? Ano naiisip mo? Wika naman ni Tim. Dapat sa gagong yun magulpe. Dagdag pa nito. Tim. Wika naman ni Diana. Ayos lang sa'yo, Diana. Dahil pinsan mo siya? Dahil pamilya mo? Wika naman ni Sev. At pinagdiinan nito ang inis. Ayos lang kahit nagawa niya iyon kina Audrey at Atasha? Hindi ko sinasabi na ayos lang. Ang sabi ko, pakinggan muna natin sila. Mariing na pamura naman si Sed. Madaling sabihin dahil pamilya mo siya. Pwede ba tumigil ka na muna, Sev? Hindi ka nakakatulong. Wika naman ni Franco. Hayaan natin magpaliwanag si Atasha. Tutal siya naman ang nandito. Napabaling sila sa akin. Hindi ko kayang tingnan si Audrey ngayon. Ang galit at namumula niya mga mata. Bakas ng nasasaktan at natraidor ng kaibigan. Mukhang seryoso na siya kahit sa maikling panahon lang. Wala kaming relasyon ni Victor. Maniwala kayo. Tiningnan nila ako lahat.
Pero ang alam ko, walang gusto si Victor kay Audrey. Gaga ka! Itinulak ako ni Audrey, kaya napaawang ang labi ko sa sobrang lakas at hindi ko inaasahan yon. Mariin itong napamura. Katulad ka rin pala ng amo mo, traidor. Ngayon hindi ko alam kung kanino ka nagmana, kung sa ama mo ba o sa kabit niya. Natigilan ako at napatingin kay Audrey. Hindi lang ako basta nagulat na nakaya niyang sabihin iyon, pero parang winasak dahil sa insultong may isang katotohanan. Pero dapat bang umabot doon? Dapat bang sabihin niya yon? Hindi ako gusto? O baka mas magaling ka lang maglandi kaya nakuha mo siya? Walang tigil na bato naman ni Audrey. Sinubukan naman itong hawakan ni Carlota. Audrey, that's too much. Banayad na bulong naman ni Carlota at marahan na niyapos ang likod nito. Too much? Tumitig siya sa lahat. Sa kaibigan pa? Matagal na kami magkakilala at magkaibigan ni Victor. Hindi mo ba naisip yun, Audrey? Nung binili mo ang condo unit ko sa harap mismo ng condo na tinutulyan ni Victor. Kahit nanginginig ang boses ko, ay sinubukan kong magpaliwanag sa kanya. Naging kayo ba? Malakas na sigaw nito. Bakit hindi ka makasagot? Naging kayo ba? Dahil kami ni Victor ngayon. Kung may namamagitan sa inyo, bakit hindi naging kayo? Niligawan ka ba? Wala akong nagawa sa naging tanong niya. Kumunot ang noo ko at hindi alam ang isasagot. Pagak na nagpakawala man ng tawa si Audrey at napatango na tila nakuha na ang sagot ko. Atasha, tawag naman sa akin ni Tim. Sagutin mo si Audrey. Hindi ka ba talaga magpapaliwanag? Everyone looks disappointed. Ngunit may nakikita pa rin akong pag-asa sa ilan sa mga kaibigan ko. Naiintindihan nila ako. My God, Atasha, you're slut. Nakita ko ang paghilot ng sentido naman ni Sev. Hindi ko alam kung anong klaseng kaibigan ka. Bakit sa kanya ang sisi? Bakit hindi sa lalaki? Pagigiit naman ni Sev. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Vicente? Mukha namang hindi siya gusto ng doktor na yon. Si Audrey ang gusto at siya ang niligawan. Kung gusto ni Victor si Atasha, bakit hindi pa noon? Pakikipagdebate naman ni Tim. Bakit nga si Atasha lang ay may gusto at namimilit? Tim, wika naman ni Franco. College pa lang tayo, ay may malalim na kaming relasyon ni Victor. Nagsasabi ako ng totoo. It's just too complicated to explain. Pero nasisiguro ko na hindi maganda kung ipagpapatuloy pa ni Audrey ang relasyon niya kay Victor. Or maybe, ask Victor kung bakit ginagawa niya ito sa'yo. Turo ko naman kay Audrey. Hindi ko naman gustong protektahan si Victor. Hindi dahil nandito si Diana o ano. Ngunit hindi ko rin alam kung para saan pa ba. Alam kong mabuting tao si Victor. Alam ko rin na nagkamali ako. Pero ang ginagawa niyang reaksyon sa kamalian na pinagsisihan ko, ayon ang hindi katanggap-tanggap. Masaya na kaya siya ngayon? Madaling sabihin na ginagamit lang ni Victor si Audrey para maghiganti siya sa akin. Para saktan at wasakin ako. Pero ang hirap. Kung sino nga ba ang dapat kong protektahan? Hindi ba dapat ang sarili ko? Masasakit na salita ang mga binatawan naman ni Audrey. Napuno na ng galit ang nararamdaman nito. Anong gusto mong ipalabas? Hindi ako gusto ni Victor? At ikaw ang totoong gusto niya? Mariing na pamura ito. Hindi ka nga niligawan eh. Hindi ko alam na ang kapal pala ng mukha mo. Audrey, please. Huwag mong sabihin ang mga yan. Problemadong awat naman ni Carlota. Hindi na mababawi ang mga salitang binatawan natin. Kaya mag-iingat nga tayo.
Wika naman ito. College pa lang. May namamagitan na sa inyo? Biglang tanong naman ni Diana at nilapitan ako. Pero naninimbang ang mga titig niya sa akin. Kung ganon, ikaw ang tinutukoy na Ate Eliana na dahilan kung bakit sila nagkahiwalay. Ikaw ba yung babaeng pilit silang sinisira? Ikaw ba yan, Atasha? Lahat sila ay natahimik at natuon sa akin ang atensyon nila. Maging si Audrey ay hindi makapaniwala ito. Atasha, mahinang tawag naman ni Carlota. Ikaw nga yun. Wika naman ni Diana. Habang ako ay nakatitig lang sa kanya at hindi makaimik o makagalaw. Alam mo ba kung gaano kamahal ni Ate Eliana at ni Kuya Victor ang isa't isa? At ikaw pala yung babaeng iniyak sa akin ni Ate Eliana bago sila naghiwalay. You're unbelievable. Atasha. Napaatras siya at umiling. Tinalikuran niya ako na tila hindi kayang matingnan ang ayos ko. Hindi ko alam kung bakit matigas ang puso ko at hindi man lang tumutulo ang luha ko sa aking pisngi o napapahagulhol katulad ni Audrey. And now our friend, sobra ka na, Atasha. Muli akong hinarap ni Diana at napailing. Alam mo ba ang binitawang salita ni Ate Eliana sa akin to describe you? An obsessive bitch. At habang sinasabi na yon, namuo na kaagad ang galit ko sa kung sinong babaeng yon. And all this time it was you? Sarkastimong napatawa naman ito. I'm so sorry. Paus kong sambit sa kanila at napayuko ako. You're not sorry. You don't look guilty. Mukhang nag-i-enjoy ka rin naman. Wika naman ni Audrey. I hate you. Mariing wika muli nito. Kaya nung sabihin niya yon, ay tuluyan na akong nanghina. I'm sorry. I'm really sorry, Audrey. Pasensya na sa inyong lahat. Hindi ako makatingin sa kanya nang talikuran ko na sila. Atasha, tawag naman sa akin ni Carlota. Hayaan mo siya, Carlota. Ang babaeng katulad niya, hindi nababagay sa grupo natin. Nakakatakot ang ganyang kaibigan. Parinig naman ni Audrey bago ako makalabas ng bahay.